Sa kanilang pagharap sa isang pagdinig ng Kamara ngayong araw, nagbabala ang Pag-asa hinggil sa extreme weather conditions na hatid ng kasalukuyang strong El Nino sa bansa. Sa ngayon, nakararanas na ang Northern Samar ng matinding pagbaha kahit walang bagyo. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Kuha ito kaninang umaga sa Barangay Molave, Catarman, Northern Samar kung saan umabot na sa lampas tao ang baha kasunod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Marami ang naipit sa kani-kanilang bahay kaya't agad namang nagkasa ng rescue operation ang mga otoridad. Sa ngayon, unti-unti nang kumakalma ang sitwasyon at hiling ng mga residente sana'y tuluyan ng humupa ang baha. Sa pagdinig ng House Committee on Climate Change, iniulat ng Pag-asa na strong El Nino na ang nararanasan ngayon sa bansa na magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2024. Pinag-iingat nila ang publiko sa extreme weather conditions na hatid nito. Ibig sabihin, pwedeng sobrang init o kaya naman ay sobrang lakas na ulan. Currently, El Nino is, I said, strong with that peaking towards the last quarter of 2023 and towards the first quarter of 2024. That's the peak. So currently, our typhoons, tropical cyclone, we have only 10 and we expect 1 to 2 towards the end of the year. So at the maximum, maybe we have 12 tropical cyclones this year. Pare-pareho namang tiniyak ng Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy ang mahigpit nilang pagtutok sa supply ng pagkain, tubig at kuryente para hindi makaperwisyo sa ating mga kababayan ang El Nino. Ang instruction coming from the President, this is a whole of government approach. Kaya nakita nyo kanina, yung National El Nino team ng government is 5 clusters. No? The food security, headed by DA, the water security, headed by DNR, the energy security by the Department of Energy, the health security by the Department of Health, as well as yung public safety headed by DILG. Sa hiwalay na pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, ipinagpatuloy naman ng komite ang pagtalakay sa panukalang pagbuo ng National Program for the Coffee Industry sa bansa. Habang sa pagdinig naman ng House Committee on Ways and Means, lusot na sa committee level ang panukalang nagtutulak sa pag-amyenda ng Create Law para iba yung maibaba ang ipinapataw na buwis sa domestic and resident foreign corporations sa bansa. Patuloy man ang pagharap ng bansa sa iba't ibang hamon, pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nila itong tutugunan sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan. Mela Las Moras para sa Bayan.